Mabilis na nilapitan ni Michael ang dalaga na makitang umiiyak ito. "What's wrong? May masakit ba sa'yo?" "Sorry, feeling ko kasi wala na akong kwenta. Di ko na magagawa ang dati kong nakagawian dahil laging naalalang nangyari ng gabing yon. Takot na ako makihalubilo sa ibang tao." Garalgal ang tinig na ani Amanda. Napabuntong hininga si Michael at ginagap ang palad ng dalaga. "Sorry kung isa ako sa dahilan kaya ka nagkakaganyan. Pero wag kang mag-alala at mula ngayon, wala na makapanakit sa'yo at protektahan kita at ang anak natin." Bumangon siya at yumakap sa bewang ng binata. "Thank you. Kung wala ka, baka namatay na ako sa depression. Sorry kung dahil sa akin nagkakaroon ng misunderstanding sa pagitan ninyo ng kaibigan mo. Huwag mo nang isipin yan. Mas mahalaga ngayon ang kalusugan ninyo ng anak ko." Napangisi si Amanda habang nanatiling nakasubsob ang mukha sa tiyan ng binata. Walang dudang kaya na niyang paikutin sa mga palad niya ang binata gamit ang batang nasa tiyan niya. "Tinawagan ko ng mommy mo upang may magbantay sa'yo." Mabilis siyang bumitaw sa binata at galit na sinumbatan ito. "Akala ko ba aalagaan mo at hindi iiwan? Aalis ka para sa babaeng yon?" "No, that's not what I mean. Kailangan mo rin ng iyong ina kaya ako siya tinawagan." Mahinahon na paliwanag ni Michael. "Sinungaling. Narinig ko kanina sa bahay niyo maghahaponan ng babaeng yon. Sigurado ko aagawin ka niya sa akin." Nag-hysterical na si Amanda. Niyakap niyang muli ang dalaga upang pakalmahin. "Shh! Huwag kang mag-isip ng ganyan. Parang kapamilya namin siya kaya't lagi siyang welcome sa bahay. Gusto ko rin makilala ang parents mo. Gagawin ko ang lahat para magustuhan nila ako." Tumingala siya at nangungusap ang mga titig sa binata upang pagbigyan siya. Di agad nakasagot si Michael sa dalaga. Nang makitang naluluha na naman ito, napabuntong hininga siya. "Bigyan mo muna ako ng konting oras pa. May sakit sa puso si mommy at di maaaring biglain. Hindi ba siya matutuwang malaman na magkakaapo na siya?" Mukhang nagtatampong tanong niya. "Hindi sa ganon, pero nasabi ko naman na sa'yo na si Asunta ang gusto niya maging asawa ko." Napasimangot si Amanda. Akala niya wala na siyang magiging problema kapag nakuha na niya ang loob ni Michael. Naiinis siya sa ina nito at mas gustong mamatay na lang ang ginang upang wala ng kontrabida sa pagsasama nila ni Michael. "Sana maintindihan mo ang sitwasyon ko ngayon. Mabait si mommy at tiyak magkasundo kayong dalawa kapag nakilala ka niya at magkaapo na rin sa'yo." Pilit siyang umiti sa binata at baka di na matuwa sa pagiging makulit niya. "Sorry kung naging makulit ako. Hindi naman ako ganito dati. Ang dali ko rin maapektuhan at naging mababaw ang luha ko." Ngumiti si Michael at hinaplos sa pisngi ang dalaga. "Matulog ka na muna para makapagpahinga. Huwag masyadong isip nakakasama sa kalusugan mo." Hinayaan niya ang binata na alalayan siyang makahiga muli sa kama. Inaantok naman talaga siya ngunit pilit na nilalabanan. Nainis na siya sa sariling hormones at napakaantukin niya. Kung di lang kinakailangan never siyang magpabuntis. Bago pa siya makatulog, dumating ang ina niya. "Anak, ayos ka lang ba?" Nag-aalalang tanong ni Violeta. "Mom, thank you for coming. Ayos lang po ako." Yumakap siya sa ina bago bumulong. "Di ka na dapat pumunta dito. Sinisira mo lang diskarte ko." Nahihiyang umiti si Violeta sa anak at dahan-dahang bumitaw. "Sorry anak kung late na akong dumating." Inirapan ni Amanda ang ina na makitang di tumingin sa kanila ang binata. Makahulugang tingin pa ang pinukol niya rito. Michael, pasensya na pero maaari bang ikaw munang bahala sa anak ko? May lagnat din kasi ang bunso kong anak at hinahanap niya ako lagi." Napilitang tumango si Michael sa ginang. Pagtingin niya kay Amanda, nakapikit na ito. "Salamat Michael. Hintayin ko lang na makatulog na mahimbing ang anak ko at saka ako aalis." "Ipahatid na po kita sa driver ko." "Naku, wag na iho. Di naman ma-traffic at ganun kalayong bahay namin dito. Salamat na marami sa pag-intindi at alaga kay Amanda ha." Ginagapan niya ang palad ng binata. "Obligasyon ko na po sila, lalo na't magkakaanak na kami." Napasimangot sa isipan si Amanda dahil sa sagot ng binata sa kanyang ina. Talagang obligasyon lang dahilan nito, kaya siya inaalagaan. Samantala, malungkot na tumanaw si Asunta sa garden nang dumilim na ang paligid at walang Michael na dumating. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya bago umakbang pabalik sa loob ng bahay nila Michael. Kailangan na naman niyang magsinungaling upang pagtakpan ng presensya ng binata ngayon. "Iha,
Nakausap mo na ba ang anak ko? Tanong ni Daniela sa dalaga. Yes po, tita. Pinapasabi po na hindi siya makauwi dahil may importanteng pupuntahan. Baka hindi rin siya makauwi. Napasimangot si Daniela at di na natutuwa. Ngayong bumalik na ang alaala ng anak, iniiwasan na naman ito si Asunta. Inawakan ni Asunta sa braso ang ginang at pinaupo muna sa sala. Tita, alam ko na ako lang ang gusto mo para kay Michael. Huwag niyo po siyang sisihin kung bakit di nangyayaring gusto ninyo dahil ako ang may kasalanan. Nangunot ang noon ni Daniela at nagtatanong ang tingin sa dalaga. Iya, sinaktan na naman ba ng anak ko ang kalooban mo? Mabilis na umaling si Asunta at ngumiti sa ginang. Tita, I'm sorry po pero nagsisinungaling po ako sa inyo. Lalo lang nangunot ang noon ni Daniela at di naintindihan ng dalaga. Ngayon ko lang po na-realize na hindi naman pala pagmamahal ang nararamdaman ko para kay Michael. Iya, bakit mo sinasabi yan sa akin ngayon? Ayaw mo na ba sa akin? Nalulohang tanong ni Daniela. No, tita, huwag niyo pong isipin yan. Dahil ikalawang ina na ang turing ko sa inyo. Isa sa dahilan kaya ako nagsisinungaling sa inyo ay dahil sa pagmamahal. Ayoko pong sumama ang loob niyo sa akin o ma-disappoint. Naluha siya at nakikiusap ang tingin sa ginang. Sandaling natigilan si Daniela at matamang pinagmasdan ng dalaga. Mapait ng ngiti ang sumilay sa labi niya nang maintindihan ng damdamin nito. Sa halip na magtampo dito ay naaawang niyakap niya ito. Kahit anong mangyari, ikaw lang gusto ko para sa anak ko. Pero ayoko naman makita kang nasasaktan dahil sa anak ko. Maraming salamat po, tita, please. Hayaan niyo pong pumili ng ibang babae si Michael. Tuluyang pumatak ang luha sa mga mata ni Daniela. Tikom ang bibig na tumango habang yakap pa rin ang dalaga. Ipangako mo sa akin na magiging masaya ka at pumili ng lalaking mamahalin ka higit pa sa kanyang sarili. Nakangiting tumango si Asunta at lalong humigpit ang yakap sa ginang. Huwag ninyo po akong alalahanin. Ang makita kayong healthy, masaya na ako. Nakagat ni Daniela ang loob ng ibabang labi upang pigilan ang mapahagulhol ng iyak. Ayaw niyang ipakita sa dalaga na sobrang naaawa siya dito. Ayaw niya rin maging makasarili. Pinagdaanan niya rin ang gantong sitwasyon noon at mas nakabubuti ang magparaya. Naging mabigat lang kalooban ng dalaga dahil sa kanya at inaalalang kalusugan niya. Tita, may nanliligaw po sa akin at kasama ko siya sa work. Papakilala ko siya sa inyo one day. Mabilis niyang pinunasan ng luha sa mga mata bago bumitaw ng yakap sa dalaga. Dapat lang. Kailangan ko muna siyang kilatisin at dapat pasado siya sa amin ng mama mo. Masayang ngumiti si Asunta sa ginang at nagpahid na rin ng luha sa mga mata at pisngi. Natuwa siya sa pagtataray ng ginang. Muli niya tong niyakap at hinalikan sa noo. Mula sa kinatatayuan, napabuntong hininga si Marvin habang pinapanood ng dalawang babae. Masaya siya at madaling natanggap ng asawa ang bagay na pinakagusto nito sa anak nila. Pero malungkot siya para kay Asunta. Hindi pare-pareho ang kapalaran ng tao at hindi natuturuan ng puso. Hanga siya sa dalaga. Ang tagal din itong ipinaglaban ang anak niya. Ngayon kusang bumitaw dahil nakabuntis na ang anak niya. Hindi niya alam kung hindi ba pagsisisihan ng anak nila ang lahat ng ito. Dinner is ready! Tawag ni Mikay mula sa dining room. Sabay na inayos na Daniela at Asunta ang sarili bago dumulog sa kapagkainan. Dito ka ba matutulog, anak? Tanong ni Mikay matapos silang kumain. Yes, ma. Maging busy po kasi ako sa mga susunod na araw. Tinulungan niya ang katulong at ang ina na magligpit ng pinagkainan. Uuwi na rin ako sa probinsya sa susunod na araw. Hindi ka ba sasama? Susunod po ako, ma. Tatapusin ko lang po ang trabaho ko dito. Tahimik na tumango na lang si Mikay at di na nagtanong pang muli sa anak. Kahit itanong naman niya kasi kung ano ang bago nitong trabaho dito sa Maynila, hindi niya sasagutin ng tama. Mas gusto pa niyang nasa probinsya sila at alam niyang nasa public hospital nagtatrabaho ang anak. Minsan kasama sa mga volunteers na pumupunta sa kung saang barangay upang mag-abot ng konting tulong at tingnan ng mga may sakit. Pagpasok ni Asunta sa silid na nakalaad talaga para sa kanya. Kapag pumunta, ginagalan niyang tingin sa paligid. Ito na ang huling gabing matutulog siya rito kaya susulitin na niya. Pagod ang puso't isipan niya kaya't pagkahiga sa kama ay nakatulog na siya.
Naiinip na napatitig si Michael kay Amanda pagkaupo sa upang nasa tabi ng hospital bed. Sakop ang isipan ngayon ni Asunta. Tumawag siya sa kanina sa ama at nalaman niyang doon natulog ang dalaga. Kahit papaano natuwa siya dahil tumupad sa usapan nila, pero di siya mapakali dahil siya naman ang di tumupad sa kanilang usapan. Maintindihan niya ang sitwasyon at alam na nasa ospital si Amanda. Kausap ni Michael sa sarili. Meron siyang maaaring mahigaan kung gugustuhin, ngunit ayaw siyang dalawin ng antok. Pagtingin niya sa orasan, lagpas 12 midnight na. Hindi niya alam kung anong oras ba siya nakatulog. Pero nagising siya kapag may nurse na pumapasok upang tingnan ang blood pressure ni Amanda. Kinabukasan, maaga siyang nagising nang tumunog ang kanyang cellphone. Mabilis nang hinugot yon mula sa pocket na suot na coat na makita ang pangalan na Jerome sa screen ay agad niya yon sinagot. Na istorbo ko po ba ang tulog ninyo? Sir? Tanong na Jerome mula sa kabilang linya. Hindi naman. May balita na ba't napaaga ang tawag mo? Tumayo siya at lumayo kay Amanda upang dito magising sa ingay niya. Opo sir, actually kagabi ko pa ito natuklasan at alam kong hinihintay mo. Very good. Nasend ko na po sa email niyo, please check. Okay, thank you so much. Tatawagan kita kapag may papagawa na ako sa'yo. Nandito po ako sa coffee shop, malapit lang sa ospital. Pagbigay imparma ni Jerome. Sandaling napatingin si Michael kay Amanda na natutulog na rin. Hintayin mo ako dyan at mas magandang makausap kita ng personal. Okay po sir. Sabihan niyo po ang gusto ninyong inuming kape at i-order ko na. Sinabi ni Michael ang flavor ng kape na gusto niyang inumin. Pagkababa sa tawag ng detective, tinawag niyang isang nurse. Binayaran niya to upang tingnan sandali si Amanda habang wala siya. Di niya na binuksan ang email na Jerome sa kanya. Nagmamadali siyang lumabas ng ospital. Hinanap ang kinaroroonan ni Jerome. Kumaway si Jerome na makita ang pagpasok ni Michael sa naturang coffee shop. Humigop muna si Michael ng kapeng para sa kanya bago nagsalita. Dito mo na sabihin sa akin ang result na pinaimbestigahan ko. Nilabas ni Jerome ang papeles mula sa folder na dala at inilatag sa lamesa. Ito po ang mga nakalap po impormasyon tungkol kay Miss Asunta. Sa tingin ko ay hindi sangkot sa kariming nangyari sa inyo sa Davao. Sa lubong ang kilay habang isa-isa, tinignan ni Michael ang nasa papers report. Paano naging parte siya ng AFSOCOM na hindi ko nalalaman? Galit na naibagsak ni Michael ang hawak matapos yung tingnan. May 2 taon na rin po siya sa serbisyo at maaaring maprobahan ng request na sumama sa isang gera upang isa sa nurse na gagamot sa mga sugatan. Hindi maaari. Ang naibulalas ni Michael at huli na para bawiin. Di niya alam kung ba't sobra siya nag-aalala sa kaalamang nilalagay ni Asunta ang sarili sa panganib. Kaya pala hindi to takot ng pagbantaan niya na maaari itong makulong. Ang ginawa din ito sa daan kahapon nasagot na rin. May isa pa po ako natuklasan, pagpapatuloy na Jerome. Naiinip na hinintay ni Michael ang iba pang sasabihin ng lalaki. Ito po ang kuha ng babae na nagpadala sa inyo sa ospital at balot siya ng kasuotang kulay itim. Binigay niya kay Michael ang larawan. Naningkit ang mga mata ni Michael habang pinakatitigan ng nasa larawan. Blurred ang nakazoom na larawan ng babae at may suot pang face mask. May napapansin po ba kayo sa katawan niya? Makahulugang tanong na Jerome. Mabilis na ibinulsa ni Michael ang larawang kinuha mula kay Jerome. Paano mo nga pala nasabing hindi siya sangkot sa krimen? Dahil may pumatay sa lalaki na siyang tumukot sa inyo noon, sir. Ang lalaki niyon ang pumupukpok sa ulo mo. Ay na rin sa pagsasalarawan ninyo sa akin ng mukha niya. Naikuyom ni Michael ang mga kamao habang nakapatong sa maliit na lamesa. Ang ilan sa katabi nilang table napapatingin sa kanya. Mariin niyang naipikit ang mga mata at inalalang muli ang sinabi ng babaeng nakasiping ng gabing iyon. Napatanong siya sa sarili kung bakit na maalam sa kanyang babae na lalabas. Gayong bihag din to at hindi hinahayaan ng lahat na makalabas. May papagawa pa ako sa iyong isa, ani Michael. Tahimik na pinakinggan na Jerome ang isa pang nais pa imbestiga ni Michael. Medyo matatagalan po ito, sir.
Suggest ko po na pareho mong ikip ang dalawa at tiyak makakatulong to sa mabilis na pagresolba sa kaso. Tikom ang bibig na tumango si Michael. Salamat sa tulong. Trabaho ko po ito, sir. Nakangiting tugon ni Jerome. I know, pero salamat pa rin. Tinanggap ni Jerome ang pakikipagkamay sa kanya ng binata. Mabilis itong inubos ang kape at numaalam nang babalik sa ospital. Pagbalik ni Michael, gising na si Amanda at umiiyak. Sir, inahanap niya po kayo na magising. Ayaw niya akong lumapit sa kanya. Paliwanag ng nurse na tinalaga ni Michael na bantayan si Amanda. Salamat, ako nang bahala sa kanya. Nilapitan niya si Amanda at mukhang di pa napapansin ang pagdating niya. Agad na yumakap si Amanda kay Michael na makita ito at tumagulhol ng iyak. Saan ka galing? Sobra ako natakot na magising at wala ka. Bumili lang ako sa labas na maaari mong kainin. Ani niya bago ipatong sa bedside table ang dalang pagkain para sa dalaga. Bakit di na lang sa ibang tao mo pinabili? Masama pa rin ang loob na ani Amanda. Bahagyang nangunot ang noon ni Michael at di nagugustuhan ang pagiging possessive ng dalaga. Kung sa ibang sitwasyon na pagsalitaan niya na to na ikasasama ng loob, pero pinigilan niya ang sarili at pinaalala sa isipan na buntis ang babae. Babe, please, wag mo akong iwan, lalo na kapag natutulog. Gusto ko pagising ikaw ang una kong makikita. Pagsasumamo niya sa binata. Amanda, hindi sa lahat ng oras, nasa tabi mo ko, lalo na't may mga dapat pa akong asikasuhin. Napasimangot si Amanda at bumitaw sa binata. Sorry, nakalimutan kong nabuntis mo lamang ako dahil sa drogang pinainom nila sa'yo. Masama ang loob na aniya. Napabuntong hininga si Michael at mukhang pagod na umupo sa upuan. Please, wag na natin pag-usapan ng tungkol dyan at sumasakit ang ulo ko. Biglang nag-alala si Amanda at mukhang natauhan. Sorry, hindi na mauulit. Pasensya na talagang lagi akong ganito. Nagiging emosyonal mula na magbuntis. Iyahanda ko ng pagkain mo. Ines na sinundan niya ng tingin ang bawat galaw ng binata. Gusto lang naman niyang lambingin siya nito at suyuin, ngunit talatang umiiwas sa kanyang binata. Lalo siyang nainis nung ilagay nito ang lamesang maliit sa kandungan niya. Sa halip subuan siya, hiniyaang kumain siya mag-isa. Magrereklamo sana siya, ngunit biglang tumunog ang cellphone nito. Lumayo siya sa dalaga bago sinagot ang tawag ng ama. Michael, nasan ka? Tanong ni Marvin mula sa kabilang linya. Dad, na-confine kahapon si Amanda, kaya nandito ko sa ospital. Nakahinga na malawag si Amanda nang marinig na ang ama ang kausap ng binata. Kumain siya para lalo matuwa sa kanya si Michael. Kamusta na siya at ang batang nasa napupunan niya? Nag-alala si Marvin para sa bata, kahit walang kasiguruhan kung apo nga ba yon. Ayos na yan sila, Dad. Mamaya ilalabas na rin. God, kagabi ka pa hinihintay ng iyong ina at malungkot. May sinabi ba sa kanya si Asunta kagabi? Nag-aalala niyang tanong sa ama. Dito na natin pag-usapan pagka-uwi mo. Napabuntong hininga si Michael at ibinabana ng ama ang tawag. Muli siyang nag-dial ng numero at tinawagan ng kanyang secretary na si Kara. Sir? Malambing na sagot ni Kara sa tawag ng binata. Pumunta ka ngayon dito sa ospital at may papasikaso ko sa'yo. Napasimangot si Kara at di man lang muna siya kinumusta ng binata. Pero nang malaman ko sinong nasa ospital, nagmamadali siyang magbihis para papunta doon. Michael, sinong tinawagan mo? Tanong ni Amanda. My secretary. Siya mag-aasikaso ng bills mo at maghahatid pa uwi? What? Bakit pinapasa mo sa ibang responsibilidad mo sa akin? Ines niyang tanong sa binata. Tumawag ang anak ko. Hinahanap ako ni Mommy. No, ayokong paiwan. Dito ka lang, please. Paglalambing niya sa binata. Amanda, kailangan ako ng aking ina. Sana naiintindihan mo. Di niya na naibuka ang bibig at hamig niya sa tinig ng binata na naiirita na to sa kakulitan niya. Pinili na lamang niyang manahimik at nagyoko ng ulo. Papunta na dito si Kara at siya nang bahala sa'yo. Ani Michael at naghanda na sa pag-alis. Hinintay niyang makalis ang binata bago pa kawalan ang galit na nadarama. Gusto niyang magwala dahil sa galit at ang napagbalingan ay ang pagkain niya. Galit niyang tinapon yun sa sahig. Tsaka pinaghahampas ang unan. Mukhang sa ina naman ito siya matatalo. Mabilis siyang iwan ng binata dahil sa ina nitong sakitin. Hindi ako makapapayag.
Bulong ni Amanda, habang matalim ang tinging pinukol sa nakasarang pinto. Pagdating ni Michael sa bahay nila, tahimik ang paligid. Ang katulong naglilinis pa. Good morning po, senyorito. Bati ng isang katulong. Nasaan si na mommy? Nasa kubo po, sir. Nagpapahangin? Muli siyang lumabas at nagmamadaling tinahak ang daan nila sa bakuran. Sa gilid ng pool, meron dong kubo na yari sa kawayan. Na makita siya ng ina, malungkot tong umiti sa kanya. Anak, nakatulog ka ba ng maayos? Tanong ni Daniela sa anak na mapansin ang pangalumata ng anak. Yes, mom. Pasensya na kung di ako nakasalo sa pagkain ninyo kagabi. Sagot ni Michael sabay sa ina. Muling nalungkot si Daniela pag-alala kay Asunta. Dahil ba sa babaeng gusto mong pakasalan kung kaya hindi ka nakauwi? Sandaling natigilan si Michael at di alam ko anong isasagot sa ina. Namura niya sa isipan si Asunta. Ang dalaga lang naiisip niyang maaaring pinaalam sa ina niya ang tungkol sa pagkakaroon niya ng bagong karelasyon. Mom, kung ano man sinabi ni Asunta sa inyo ay wala siyang sinabing masama laban sa'yo kung yan ang iniisip mo. Huwag ka mag-alala at di ko na ipipilit pang gusto kong siya ang mapapangasawa mo. Hangad ko ang kaligayahan ninyong dalawa, pero kailangan ko munang makilalang babaeng gusto mong pakasalan. Ma'am, mag-uusap po muna kami ni Asunta. Nagmamadaling aniya, iniwan ng ina sa sala at umakyat sa second floor para puntahan sa silid si Asunta. Kinuha ng lahat ni Asunta ang damit niya at maagang umalis kanina. Tumigil siya sa pagkakbang nang marinig ang sinabi ng iba. Di makapaniwalang lumingon siya rito. Mom, bakit niyo po siya niyaang umalis? At bakit ko naman siya pipigilan? Patuloy lamang siyang masasaktan kapag nanatili dito, tapos magdadala ka ng babae dito? Masungit na paliwanag ni Daniela. Ines na bumaba muli sa hagdan si Michael at lumapit sa ina. Mom, may usapan kaming dalawa at hindi niya maituloy ang sasabihan at baka sumama ang loob ng ina. Hayaan mo siya at mukhang may mahal na nga siyang iba. Pabaliwalang tugon ni Daniela sa anak. Naikuyom ni Michael ang palad at alam kong kanino ba talaga siya nagagalit. Ang malinaw sa kanya ay hindi niya gusto ang balitang may iba nang mahal si Asunta. Isa pa'y pauwi na rin bukas ang ninang Mikay mo sa probinsya. Iwan niya po si Asunta sa kung saan? Nababahala niyang tanong sa ina. Malaki na si Asunta at may trabaho. Ang alam ko, susunod din si Asunta after ng trabahong hawak niya dito sa Luzon. Walang salitang tumayo si Michael sa ina at tinawagan si Asunta sa cellphone. Ngunit busy ang linya at walang sumasagot. Shit! Bulong ni Michael habang hawak na mahigpit ang cellphone. Ngayon alam na niya ang iba pang trabaho ng dalaga na babahala siya. Ayaw niyang malaman ng ina at tiyak mag-aalala din doon ng gusto. Gusto ko nang magpahinga, ani Daniela at saka tumayo. Gusto niya nga sanang alalayan ng ina papunta sa silid ng mga tungo ni Tumanggi. Ramdam niyang masama pa rin ang loob sa kanya ng ina. Ang ama niya nasa library at doon ginagawa ang trabaho. Nang di pa rin matawagan si Asunta ay si Jerome na ang kinontak niya. Sir, kanina ay si John Rhee ang kasama niya. Pero ngayon ay si Ramil at nag-uusap pa rin sila sa isang coffee shop. Imporma ni Jerome sa binata. Doble ingat ang ginawa niyang pagsunod kay Asunta upang hindi mahuli. Mahirap na lalo na't alam niyang member to ng isang SOCOM. Alamin mo kung saan siya umuwi? Mahigpit na bilin ni Michael. Yes, sir. Mabilis niyang binaba ang tawag matapos marinig ang sagot ni Jerome. Ilang sandali pa nakita niyang amang naglalakad papalapit sa kanya. Pinapahanap mo si Asunta? Nangaarok ang tingin ni Marvin sa anak. Nag-iwas siya ng tingin sa ama at tumanaw sa malayo. Naniniwala kang may mahal na siyang iba, kaya ayaw niyang magpakasal sa'yo? Tanong ni Marvin sa anak, habang nanatiling nakatitig dito. Ang alam ko, may mandaligaw siya. Napangiti si Marvin at ipinatong kaliwang palad sa balikat ng anak. Nakakita ko sa kanya ang iyong ina noon. Nagparaya sa kaalamang hindi ko masuklian ang pagmamahal niya sa akin. Sumuko siya para sa kaligayahan ko at nagpakalayo. Pinagkaiba lang natin, naging bulag ako sa tunay na damdamin ko sa kanya dahil natatamunan ng galit at pagkadisgusto sa pagkatao ng pamilya nila. Natigilan si Michael at tumingin sa ama.
Muntik na kayong mawala ng iyong ina sa akin noon. Mapait ng ngiti ang sumilay sa labi ni Marvin pagkaalala sa nakaraan. Ayokong maulit sa iyo ang nangyari sa akin noon. Dad, naguguluhan ako. Kampante ako noon pa man, nasa paligid lang siya at nakabuntot sa akin. Gumawa ka ng paraan. Bago pa siya totoong mahulog ang loob sa ibang lalaki. Pinisil niya ang balikat ng anak. Pero paano po si Amanda at ang bata? Sigurado ka ba na ikaw talaga ang ama ng bata? Tanong ni Marvin sa anak. Muling natigilan si Michael. Kahit haya ko sa droga ng gabing yon, alam ko po na akong nakauna sa kanya. Napabuntong hininga si Marvin at may simpatya ang tingin na ipinukol sa anak. Siguraduhin mo muna yung tunay mong damdamin bago tayo mag-isip ng ibang solusyon. Thank you, Dad. Inakbayan niya ang anak at halos masakal ito. Nag-iisa lang kitang anak at ayokong pagsisihan mo sa bandang huli ang magiging desisyon mo sa buhay. Napangiti si Michael sa ama at gumante ng akbay dito. Di magkalayo ang tangkad nilang dalawa. Dad, kailangan kong umalis muli. Ikaw na po munang bahala kay mommy at alam ko, masama ang loob niya sa akin. Hindi ka rin matiis ng iyong ina. Mas nakababuti ring ipakilala mo si Amanda sa amin, gayong tanggap na niyang hindi kayo para sa isa't isa ni Asunta. Malaking lunok ng sariling daway ang ginawa niya, at nakaramdam na naman siya ng kirot sa dibdib niya. Nararamdaman niya yon sa tuwing mababanggit na may ibang lalaki na sa buhay ni Asunta. Ano kaya ang gagawin ni Michael ngayong nalaman niyang may ibang lalaking pumuporma kay Asunta? At anak nga kaya niya ang batang dinadala ni Amanda? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.